Dot-dot ng pintura dito, dot-dot naman ang salamin doon. Yan ang mga karaniwang eksena sa loob ng workshop na ito sa Quiapo, Maynila. Ang mga artists at fabricators ang nagtutulungan para gumawa ng mga stained glass art. Kadalasan, ang mga uri ng art na ito ay makikita sa loob ng mga simbahan, gaya ng makasaysayang St. Martin of Tours sa Bulacan, St. Louis Church sa Batangas, at iba pa. Kwento ng mahigit 3 dekadang artist na si Bong Reyes. Nagsisimula ang proseso ng paggawa ng mga stained glass mula sa isang maliit na sketch. Saka ito gagawa ng malaking scale, puputulin, pipinturahan, at saka ibibake sa oven para kumapit ang pintura. Lalagyan mo ng oil. Haluin mo rin. Tapos i-bake yan. Kung na-bake na siya, yung kulay niya papasok sa salamin. Hindi mo niya matatanggal yan kahit anong gawin mo. Hindi rin basta-basta ang pagputol at pagpinta sa mga stained glass dahil kailangan ilagay ang bawat piece sa ilalim ng ilaw para makita kung tama ang tagos ng liwanag nito. Dito rin malalaman kung maganda ba ang kalalabasan. Ilalagay siya sa yung mga window. Yung kailan, di ba, pag natamaan ng araw, lalabas yung kulay. Kaya kailangan pag ginagawa namin may ilaw. Kadalasan ay tumatagal ng linggo at kung malaki naman, pwede itong umabot ng buwan o kahit taon. Paggawa sa mga ito, ang presyo kada square foot ng mga stained glass na ito ay nasa halagang 2,000 pesos dahil magastos rin ang mga materyales. Worth it naman daw ang lahat ng pagod pag ikinabit na ang kanilang mga gawa. Nakakabitan namin yung simbahan na medyo natutuwa yung mga katulad ng mga pare. Masarap ang pakiramdam. Sa likod ng makukulay at detalyadong stained glass windows na ito ay ang pagsisikap at talento ng mga Filipino artists. Sila ang bumubuhay sa tradisyong ito na patuloy na nagpapaganda sa ating mga simbahan at iba pang mga lugar. Mobile Journal Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita.